Ako po si Makoy, tubong Samar, at ito pong kwentong ibabahagi ko ay kwentong ipinasa lang din sa akin ng mga matatanda naming kamag-anak. Nangyari ito noong taong 1975 sa isang liblib na baryo sa bandang bahagi ng Samar, malapit sa kabundukan kung saan bihira makarating ang mga taga-ibang lugar. Noon, wala pang maayos na kalsada, puro putik, masukal na gubat, at iilang bahagi na yari sa kahoy at pawid. Ang baryo naming iyon ay kilala dahil sa isang lumang alitan. Isang digmaan na pinag-uusapan ng mga tao pero ayaw pag-usapan ng diretso. Digmaan daw ng dalawang lahi, mga aswang at mga mambabarang. At doon nagsimula ang dahilan kung bakit sina Erwin, Alan, Edgar, Sonia at Doray ay napilitang humarap sa pinakadelikadong gabi sa buhay nila. Taong 1975, tag-ulan noon. Araw-araw umuugong ang hangin at halos hindi makita ang paligid sa kapal ng ambon. Sa baryo ng Kulapi, may 5 magkakaibigan. Erwin ang pinakamatapang, Alan ang tahimik pero mabilis mag-isip. Si Edgar palatawa. Sonia na kilala sa mabilis na pag-iintindi ng mga sitwasyon, at Doray na laging kinakabahan pero hindi iniiwan ng barkada. Gabi noon nang magkakasama silang naglakad pauwi sa ilog. Basang-basa sila ng ulan. "Putik, Erwin, bakit kasi nagpapunta ka pa sa ilog? Kita mo naman ng panahon." "Sabi ng lola ko, mas ligtas daw tayo kapag nasa isang lugar kaysa magkakanya-kanya tayo sa gubat." Usap ng dalawa. Sumagot si Alan. "Anong ibig mong sabihin? Bakit naman magiging delikado kung maiwan kaming hiwa-hiwalay?" Bumuntong hininga si Erwin bago nagpatuloy. Kasi nababalitaan na naman ng mga tao na bumabalik daw yung galaw ng mga sumalupong at lahi ng pugot." "Huwag mo nga sabihin yan, Erwin. Hindi panahon ngayon para sa ganyan," sabi naman ni Sonia. Pero bago siya makapagsalita ng mas mahaba, isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa hilagang bahagi ng baryo. Parang sigaw ng hayop, pero malinaw na may halong tinig ng tao. Nagkatinginan silang 5. "Huwag niyo sabihin," sabi ni Doray na hindi natuloy. Hindi na nila natapos ang usapan dahil may sumunod pang 3 sigaw, mas malakas, mas malapit at mas nakakatindig balahibo. Mabilis silang tumakbo papunta sa bahay ni Lola Charinga, ang pinakamatanda sa baryo at may alam tungkol sa lumang alitan. Nang marating nila ang bahay, nakita nilang nakasara ang pinto at nakabarang ang kawayan. Lola Charinga, kami to!" sigaw ni Sonia. Bumukas ang bintana. Lumabas ang mukha ng matanda. Nag-aalalang nakatingin sa gabing madilim. "Pasok kayo, dali," sabi nito. Pagsara ng pinto, agad nagtanong si Alan. "Lola, ano bang nangyayari? Para bang may nilalapa sa labas?" Umupo si Lola Charing at tumingin sa kanila isa-isa. "Mga apo, ilang dekada nang hindi nagkikita ang dalawang lahi. Pero ngayong taon, tila muli silang nagkasagupa." "Aling lahi yun, La?" tanong ni Edgar, pero halata ang takot sa kanyang muka. "Ang pamilyang aswang na taga-kanluran at ang mga mambabarang na nakatira sa paanan ng bundok." Nagkatinginan ang magkakaibigan. "Kilala ninyo ang apelyido ng dalawang angkan? Ang pamilyang Biyanes, mga aswang mula sa panahon ng mga ninuno, at ang pamilyang Dalag, ang lahing mambabarang." Tumayo si Erwin. "Pero La, bakit sila naglalaba ngayon?" "Dahil sa kasakiman ng mga Dalag. Ninakaw nila ang mga bagay na hindi dapat ninanakaw. Ang dulot ng mga Biyanes, isang mutyang ginagamit para pigilan ang paglakas ng kanilang gutom. Kapag nawala yon, humihina ang pagpipigil nila at nagiging atrasadong anyo. Mas mapusok, mas mabangis." Lumulok si Doray.
Kaya ba may mga sigaw? Oo, at ang mas masama, kapag nakapasok ang mga biyanis dito, hindi na kayo magiging ligtas. Lola, kung totoo lahat ng to, bakit tayo ang nadamay? Hindi ba't laban lang nila yon? Kung sino man ang madadaanan nila, Apo, ay hindi nila pakakawalan. Sa gitna ng usapan, napansin nila wala si Alan. Sandali, asan si Alan? Tanong ni Sonia. Naghanap sila sa loob ng bahay, sa likod, sa ilalim ng mesa, sa maliit na silid, pero wala silang nakita. Lumapit si Erwin sa pintuan. Sarado pa rin ang kandado. Di siya makakalabas ng ganun-ganun lang. Pero bago niya matapos ang salita, may gumalaw sa may bubong. Parang mabibigat na yapak ng hayop. Parang may gumagapang. Erwin, hindi ako mapakali. Bulong ni Sonia. Biglang may bumulong mula sa labas. Mahina, boses ng lalaki. Erwin, tulungan niyo ako. Teka, si Alan yun ah, sabi ni Edgar. Pero may sumunod na tunog. Hindi na boses ng tao. Isang pag-angil, isang halinghing na parang nababatak ang laman. Hindi yan si Alan. Mga apo, pag narinig ninyo ang kaibigan ninyo sa gitna ng kadiliman, hindi nyo siya nakikita. Siguradong hindi yan. Huminga ng malalim ang matanda. Huwag kayong maniwala dahil ginagamit ng mga aswang ang boses ng mga nawawala. Sa labas naman, may kumalabog. Sunod ang matinding pag-uga ng buong bahay. Parang may humahatak sa poste. Parang may gustong pilitin ang pagbukas ng pinto. Lola, ano yan? Sigaw ni Doray. Mga biyanes, hinahanap nila ang udlot at baka akala nila nasa loob natin. Pero wala naman tayo noon, sabi ni Sonia. Hindi mahalaga, wala silang tiwala kahit kanino sa panahon ng gutom. Pumailan lang ang isa pang malakas na sigaw mula sa gubat. Kasunod neto, ang malulutong na tunog. Parang nababali ang mga sanga. Parang may tumatakbo na mabilis. Sobrang bilis. Lola, may papalapit, sabi ni Erwin. Mga mambabarang yan. Kapag sila ang dumating, hindi na kayo makakatakbo. Hindi kayo nila gagalawin kung may gusto sila sa loob ng bahay na to. Nagkatinginan ang lima. Gutom na aswang sa kanan. Galit na mambabarang naman sa kaliwa. At wala silang takas. Nag-uunahan ang tibok ng puso ni na Erwin, Edgar, Sonia at Doray habang patuloy na umuuga ang bahay ni Lola Charinga. Sa labas, hindi nila alam kung alin ang mas malapit, ang aswang na humahatak sa poste o ang mga mambabarang na rumaragasa mula sa gubat. Lola, anong gagawin natin? Tahimik lang kayo. Pag nag-ingay tayo, mas lalo nila tayong hahanapin. Pero habang nagsasalita ang matanda, biglang may bumagsak na mabigat sa bubong. Gumuhit ang tunog ng matatalim na kuko na parang kumakayod sa pawid. Lola, baka nasa bubong na sila. Kumunot ang noo ni Erwin at dahan-dahan siyang lumakad papunta sa gilid ng bintana. Ngunit bago pa niya matanaw kung sino at ano ang nasa labas, biglang tumigil ang pag-uga ng bahay. Tumahimik ang paligid, pero hindi mapayapa. Ang katahimikan, ito yung katahimikan na parang may nagmamasid, may bumubulong mula sa likod ng bahay. At nagsasabi ng, tao, tao, tao. Hindi iyon boses ng tao. Parang dalawang boses na pinagpilit na magkasabay. Parang may nabibitak sa may lalamunan habang nagsasalita. Lola, ano yun? Yan ang mga biyanes. Pag gutom na sila, hindi sila maayos sa tunog nila. Maya-maya, may dalawang mabilis na kaluskos sa damuhan. Kasunod neto ay isang higpit na hampas sa dingding na parang may tumakbo ng mabilis at sumalpok sa kahoy. Napaatras ang apat pati na si Lola Charinga. Hindi sila aalis la? Tanong ni Erwin. Hindi, dahil may sakit sa hangin. May dala ang mambabarang na nagpapasama ng loob ng mga aswang. Sa gitna ng tensyon naman, biglang bumukas ang maliit na bintana sa kusina.
hindi nila iyon binuksan. "Erwin, merong kamay," sabi ni Sonia. Isang maitim, mahabang braso ang unti-unting pumasok. May matatalim na kuko at balat na parang tuyong dahon. Tila nagpipilit makapasok. Kumakapit sa gilid ng bintana habang pumupulit ang pawid. "Umatras kayo," utos ng matanda. Kinuha ng matanda ang isang lumang bote na may kulay dilaw na likido. Nang sumilip ang ulo ng nilalang sa bintana, maliit na mata, patulis na nguso, at ngumiti na puno ng matutulis na ngipin. Ibinuhos niya ang laman ng bote sa braso nito. Nag-usok ang balat ng aswang. Napapasigaw ito. Hindi boses tao, kundi isang napakalasong huni na parang pinipilipit ang mismong hangin. Napabitaw ang nilalang sa gilid ng bintana at nahulog sa lupa sa labas. Gumulong sa sobrang sakit. "Nakakalaban pala yan, Lola." "Hindi yan pinanglalaban ng matagalan. Pinatagal ko lang ang oras ninyo." Lumapit si Erwin sa pinto. "Lola, kung hindi aalis ang mga yun, walang mangyayari sa atin dito. Baka mas mabuti pang tumakbo tayo." "Hindi kayo makakatakbo. Mas pabilis sila kaysa sa hangin." Pero bago pa makasagot ang matanda ng mahaba, may humuni sa labas. Hindi ito huni ng aswang. Iba siya, tunog ng mahabang pabulong, parang dasal pero masama ang dating. "Lola, mambabarang ba yun?" Tumango ang matanda sa tanong ni Sonia. "Parating na sila at baka nasa paligid na sila." Maya-maya, umilaw ang paligid ng bahay. Hindi ilaw ng lampara kundi ilaw na parang mula sa daan-daang alitaptap na umiikot. Pero hindi iyon alitaptap, mga kulam na insekto. Lumipad ng paikot, unti-unting bumababa sa bubong, sa dingding, sa paligid ng lupa. Nagpaikot sila ng bilog, parang kinukulong ang bahay. Nagtapang-tapangan si Erwin. "Lola, may paraan pa ba para labanan sila?" "Meron, pero hindi sa loob ng bahay na ito." Saan po?" tanong ni Doraya. Tumingin ang matanda sa labas. "Sa lumang kubo sa likod ng punong nyog. Doon nakalibing ang huling udlot ng mga Biyanes. Pag nakuha natin yon, pwedeng tumigil ang mga banggaan nila." Ibig mo sabihin, nasa labas ang kailangan natin?" Oo, ganun na nga." Umikot ang tingin ni Erwin sa apat niyang kasama. "Kung hindi tayo gagalaw, dito rin tayo mamamatay." Maya-maya may kumalubog ulit mula sa bubong. Kasunod nito, isang mahabang bitak sa kahoy. "Bukas na! Bubuksan na nila!" sigaw ni Edgar. "Lola, anong gagawin namin?" Tinignan sila ng matanda. "Kailangan niyong lumabas. Kahit sa likod lang, sa madilim na bahagi ng bakuran. Huwag kayong mag-iingay. Huwag kayong titingala. Huwag kayong tatakbo sa liwanag. Diretso kayo sa kubo." "Paano kay Lola?" tanong ni Erwin. "Ako ang aalalay. Ako ang haharang sa kanila." Hindi na sila nakaangal. Pumutok ang bubong. Bumukas sa malaking butas at lumitaw ang dalawang dilaw na mata na walang puti. Kumikislap sa gutom. "Takbo na!" sigaw ni Erwin. Binuksan niya ang likurang pinto. Sabay-sabay silang 5. Paglabas nila, ang una nilang nakita ay isang pares ng mata. Maliit, mapula, nakatitig sa kanila mula sa ilalim ng punong nyog. At may humaplos sa lupa. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang napakaliit na nilalang na may sandamakmak na insekto sa palad. "Kamusta, mga bisita?" At doon nagsimula ang pinakaunang hakbang ng mga bata sa gitna ng digmaan ng dalawang lahi. Lumapit ang 5 magkakaibigan sa lumang kubo sa likod ng punong nyog. Ang kubo ay yari sa kawayan at pawid. Halata ang pagkasira sa mga hangin at ulan ng nakaraang taon. Pero may kakaibang liwanag sa loob.
Parang may bumubuslot na liwanag mula sa lupa mismo. Erwin, sigurado ka ba dito? Bulong ni Sonia. Wala na tayo ibang pupuntahan. Dapat lang natin subukan. Sagot ni Erwin. Pumunta si Edgar sa gilid. Tinignan ang paligid. Parang may gumagalaw sa anino, pero hindi ko makita kung ano. Wala na tayong oras. Halina, baka lumabas sila ulit. Lumapit sila sa pinto ng kubo. Nang itulak ni Erwin, bumukas ito ng may ingay. Nagkalat ang mga tuyong dahon sa may sahig. Sa loob, halata ang mga lumang kagamitan ng mga ninuno ng Biyernes. Isang maliit na altar, isang banga na may natuyong likido, at sa gitna ay may nakalibing na maliit na kahon na puno ng lumang gamit at itim na tela. Doon sa gitna, doon nakatago ang udlot. Kailangan nating makuha agad bago dumating ang mga mambabarang at aswang, sabi ni Lola Charing. Umupo si Sonia sa gilid ng kahon, pinagmasda ng takip. Erwin, ikaw na lang ang magbubukas. Baka may sumpaw ano paman. Kumuha si Erwin ng malalim na hininga at dahan-dahang binuhat ang takip. Biglang bumula ang kanyang muka. Halos hindi makahinga. May nakasulat dito sa lumang papel, parang mga salita na hindi maintindihan, pero ramdam mo ang init at parang humihinga sa ilalim ng kahon. Agad na inabot ni Lola Charing ang kamay niya. Huwag kang matakot, Erwin. Kaya ninyo yan. Sabay-sabay tayo. Sabay nilang binuhat ang kahon. May naramdaman silang malamig na hangin na biglang sumalubong sa kanila. Parang may dumaan ng mga anino sa paligid ng kubo. Ano yun? Tanong ni Edgar. Mga mambabarang. Nararamdaman nila na hawak ninyo ang udlot. Darating sila sa loob ng ilang sandali. Kung nakaligtas tayo sa una, baka hindi na sa pangalawa. Hindi nagtagal, may kumaluskos sa labas ng kubo. Malakas, mabilis, at parang may sumasalakay sa hangin. Biglang may tumama sa pinto ng kubo, kaya muntik nang matumba si Doray. Erwin, dalhin mo ang udlot sa labas. Ako na naman ang haharang sa kanila. Bibigyan ko kayo ng oras sa pangalawang pagkakataon, sabi ng matanda. Kumapit si Erwin sa kahon at tumakbo palabas. Kasabay nito, bumukas ang bubong ng kubo at ilang matatalim na kamay ng aswang ang muling sumulpot. May kasunod na humalinghing na tunog mula sa gubat. Ang mga mambabarang na may daladalang itim na usok sa palad. Nakakakaba naman, bulong ni Sonia. Sinusubaybayan si Erwin habang tumatakbo siya sa may dilim patungo sa malawak na bakuran. Pumasok sa gitna ng liwanag ang apat na kaibigan. Halos hindi makita ang daan sa bilis ng takbo. Ang mga insekto, ilaw at usok ay unti-unting bumabalot sa kanila. Parang humihigpit sa paligid. Dali, Doray, halika na! Sigaw ni Edgar. Lumapit si Erwin sa lumang punong nyug kung saan may maliit na hukay na inilaan na ni Lola Charing. Dito niya itinaubang kahon, ngunit bago pa niya matapos, may dalawang malaking anino ang sumulupot sa harapan niya. Isang aswang mula sa Biyernes at isang mambabarang mula sa dalag. Parang nagkatinginan sila at ramdam mo ang galit nila sa isa't isa. Sabay na lumapit sa kahon. Erwin, anong gagawin natin? Hindi natin kaya na labanan ng sabay ang mga yan, sigaw ni Sonia. Ngunit bago pa man makagawa ng desisyon, may isang malakas na sigaw mula sa paligid. Hindi tao, parang nag-aalab ang lupa sa ilalim ng kanilang paa at may kumikislap na mga mata mula sa mga sanga ng puno. Dito na, kailangan natin magtulungan. Utos ni Erwin, hawak-hawak ang kahon. Tinulungan ng apat na kaibigan na itaboy ang aswang at mambabarang palayo. Ang mga halimaw ay naglaban, parang nakikita ang galit at takot sa bawat kilusan. Naghihigitan ang usok ng mambabarang at ang matatalim na kuko ng aswang. Pero sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang isang liwanag mula sa kahon. Isang liwanag na tila humihigop sa lahat ng kasamaan sa paligid.
Ramdam mo ba? Parang may nagbabago sa paligid. Bulong ni Sonia. Oo, parang napipigilan nila. Parang napapalayo sila. Sagot ni Erwin. At doon sa gitna ng kaguluhan, nakita nilang ang dalawang lahi, aswang at mambabarang, ay unti-unting napipilitan na lumikha ng distansya sa isa't isa. Hindi pa tapos ang laban, pero sa liwanag ng udlot may katahimikan kahit panandalian. Habang nakatayo sa ilalim ng punong nyog, hawak-hawak ni Erwin ang kahon ng udlot. Ramdam niya ang bigat hindi lamang ng kahon kundi pati ng responsibilidad. Nakatingin sa paligid sina Edgar, Sonia at Doray. Halatang nanginginig sa bawat galaw ng mga halimaw sa dilima. Dapat nating ilipat ito sa kabila ng ilog. Doon mas ligtas kahit papaano, sabi ni Erwin. Paano tayo makakatawid? Baha, putik, at baka may nakatambay pa sa gubat, tanong ni Sonia. May paraan. Isa-isa tayo, dahan-dahan. Hindi natin pwedeng pasabugin ang galit nila. Kinuha naman ni Edgar ang isang lumang tangke ng langis na natagpuan sa kubo, na pinaglagyan nila ng apoy at ginawa nilang pansamantalang liwanag sa paligid. Parang tanging liwanag lang pwede makapigil sa kanila sa ngayon, bulong ni Edgar. Dali Doray, ikaw ang susunod, utos ni Erwin. Hawak-hawak ni Doray ang tali ng kahon. Dahan-dahang tinutulak pasulong habang tinitignan ng bawat anino na gumagalaw sa gilid ng bakuran. Biglang may humalakhak mula sa gubat. Maliwanag na mapula ang mata ng aswang na sumusunod sa kanila. Kasunod ang maiitim na usok ng mambabarang na tila umaaligid sa kanila. Hindi tayo pwedeng huminto, sabi ni Erwin. Kaya natin to. Dahan-dahan lang. Habang tumatawid sila sa maliit na tulay, nadama ni Sonia ang malamig na hangin na parang humahaplos sa kanyang leeg. Erwin, ano yun? Tanong niya. Usok ng mambabarang. Kapag malapit na tayo sa ilog, mawawala ang kanilang lakas, sagot ni Erwin. Pagsapit nila sa gitna ng ilog, napansin nila ang tubig na tila kumikislap sa dilima. Dito hinawakan ni Edgar ang kahon at sinimulang itulak sa kabilang pampang. Biglang may lumitaw na isang malaking anino sa gitna ng ilog. Mukhang aswang, mas malaki at mas mabagsik kaysa sa nakita nila sa kubo. Edgar, lumayo ka! Sigaw ni Erwin. Ngunit bago pa man sila makagalaw ng husto, may sumulpot sa likod nila. Isang mambabarang, isang matandang babae na may itim na usok sa may kamay. Humakbang siya sa gilid ng ilog, tila ba sinusubukang abutin ng kahon. Doray, hawakan mo! Utos ni Erwin. Pilit nilang sabay na hinihila ang kahon patungo sa pangpang, habang ang aswang at mambabarang ay nag-aalitan sa kanilang likuran. Biglang may sumabog na liwanag mula na naman sa kahon. Isang matinding liwanag na tumatagos sa dilima. Ramdam nilang humihina ang mga halimaw, para bang natabunan ng liwanag ang kanilang galit at lakas. Dali, malapit na tayo sa kabilang pampang, sabi ni Erwin. Pinilit nilang dalhin ang kahon hanggang sa makatawid sila ng buo. Pagkatawid nila, ramdam nilang biglang napatahimik ang paligid. Walang aswang, walang mambabarang, tila ba naglaho ang lahat sa kadiliman. Tuloy na ba tayo? Tanong ni Doray na nanginginig pa rin. Hindi pa. Kailangan pa nating dalhin ang kahon sa ligtas na lugar at hindi natin alam kung sinusubaybayan pa ba tayo, sagot naman ni Erwin. Naglakad sila sa gilid ng ilog, papunta sa maliit na kubo na ginamit ni Lola Charing bilang panlaban. Sa bawat hakbang, damang-dama nila ang kaba at ramdam ang pagbigat ng digmaan sa paligid nila. Pagdating nila sa ikatlong maliit na kubo ni Lola Charing sa kabilang pampang, agad nilang inilagay ang kahon sa loob, sa gitna ng sahig na may matibay na kahoy. At nagulat sila nang makita nila doon ang matanda na naiwan kanina sa pangalawang kubo. Tito, ligtas na sa ngayon, pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating maghanda. Paano Lola?
Nagtatakang tanong ni Sonia at iniisip niya kung paano nakapunta ang matanda ng ganoon kabilis sa ikatlong kubo niya. May paraan para itaboy sila, pero kailangan nating gamitin ng lupa at apoy. Ako ang gagawa rito, pero kailangan ko rin ng tulong ninyo. Tulong sa ano, Lola? Tanong naman ni Doray halatang natatakot. Ang pagbuo ng harang. Magkakaroon tayo ng 3 linya. Apoy sa harap, lupa sa gilid, at sigaw ng mga dasal para pilitin silang umatras. Kinuha ni Erwin ang ilang tuyong kahoy at pinaglagyan ng langis, habang si Edgar at Sonia naman ay nagtulong maghukay ng maliit na kanal sa paligid ng kubo. Ang maliit na kanal ay magsisilbing bitag para sa mga susunod na lalapit na halimaw. Parang kakaiba ang pakiramdam ko, bulong ni Sonia. Parang may nakamasid sa atin sa bawat galaw natin dito. Wala na tayong oras para sa takot. Kailangan matapos ito bago sila dumating ulit, sagot ni Erwin. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman nila ang pag-uga-uga ng lupa. Lumapit ang halimaw, malaking aswang na may mahabang kuko, sinundan ng isang mambabarang na may itim na usok sa palad. Dito na, handa na tayo, sigaw ni Lola Charing. Binuhos niya ang isang pulbos mula sa maliit na banga sa ibabaw ng apoy na nagdulot ng malaking usok at liwanag sa paligid. Sumigaw ang aswang, halatang nasasaktan, nagtatangkang sumugod sa apoy. Kasabay nito, sumiklab ang mambabarang sa isang daan ng itim na alikabok at sinusubukang abutin ang kahon. Erwin, dalhin mo ang kahon sa gitna ng kanal, utos ng matanda. Dahan-dahang dinala ni Erwin ang kahon habang sina Edgar at Sonia ay pinapanatili ang harang ng apoy sa harap. Si Doray naman ay tumutulong magpatibay ng kanal para hindi makalusot ang halimaw. Parang ilang minuto na nagtago ang mga galaw nila sa harap ng panganib. Huminto ang aswang sa paglapit sa kanal. Natutok ang mga mata sa liwanag ng kahon habang ang mambabarang ay nagbago ng anyo, tila sinusubukang lumipad sa paligid. Kailangan natin silang piliting lumayo ng sabay. Sino ang magbibigay ng huling dasal? Ako na lang, Lola, sabi ni Sonia. Hawak ang maliit na rosaryo na dala niya mula sa bahay. Nagsimula siyang bumulong, dahan-dahang inulit ang mga lumang dasal na tinuro ng kanyang lola. Unti-unting napalayo ang 2 halimaw mula sa kubo, sabay sa liwanag na nagsimula at nagmumula sa kahon. Parang hinila sila ng enerhiya ng udlot at ng dasal ni Sonia. Ramdam mo yun, bulong ni Edgar. Parang napipilitan silang umatras pero hindi nila kayang huminto. Dali, Erwin, dalhin mo ulit sa gitna, utos ni Lola Charing. Hawak-hawak ni Erwin ng kahon. Sinigurado niyang hindi ito mahuhulog sa kanal. Sa bawat hakbang, parang humihina ang 2 halimaw. Unti-unting nawawala sa dilim ng kagubatan. Matapos maitaboy ng panandalian ng aswang at mambabarang, nagpatuloy ang 5 magkakaibigan sa kubo ni Lola Charing. Ngunit ramdam nila ang bigat ng paligid. Parang may nakabantay pa rin sa gubat at sa paligid ng ilog. Lola, kailangan ba natin manatili dito na magdamag? Tanong ni Doray. Hindi. Kailangan nating lumipat sa mas ligtas na lugar, sa kabilang bundok. Doon natin pwedeng tapusin ang laban na ito. Ngunit magbabalat kayo tayo. Walang ilaw, walang tunog, at huwag huminga ng mas malakas. Tamtaman lang. Parang kakaiba pa rin ang hangin dito. Parang sinusundan pa rin tayo, sabi ni Sonia. Dali, Erwin, ihanda ang kahon. Utos naman ni Lola Charing. Naglakad sila sa ilalim ng kadiliman. Palibot sa mga sanga ng puno, may mga kaluskos mula sa likuran. Hindi nila alam kung aswang o mambabarang iyon, pero ramdam nila ang mata ng halimaw sa bawat hakbang. Biglang may napansin si Edgar, isang maliit na apoy na mula sa gilid ng gubat. Erwin, Lola, may liwanag doon. Baka mambabarang yan.
Huwag na lang kayong lumapit. Diretso tayo sa bundok. Habang naglalakad sila sa putik, nadula si Doray. Napasigaw siya. Agad siyang hinawakan ni Erwin. Salamat, Erwin. Halos di ko na kaya. Sabi niya. Kita mo yun? Parang may anino na sumusunod sa bawat galaw namin. Sabi naman ni Sonia. Hindi lang kayo nakikita. Ramdam nyo din. Sagot ni Erwin habang pinipilit dalhin ang kahon. Pagdating nila sa mabatong daan papunta sa bundok, tumigil si Lola Charing. Dito tayo magpapahinga sandali. Kailangan nating planuhin kung paano natin matatakasan ang mga halimaw kung magkakahiwalay tayo. Mas lalakas ang galit nila. Paano natin gagawin yon? Tanong ni Edgar. Dahil sa liwanag ng kahon at dasal ni Sonia, kaya natin silang pigilan. Ako at si Erwin ang haharap sa kanila kung lalapit sila. Kayo, manatili kayo sa likod at bantayan ang paligid. Habang nag-aayos ng paligid, ramdam ni Sonia ang malamig na simoy ng hangin na parang dumaraan sa ilalim ng lupa. Lola, ano yun? Parang may sumasayad sa paan namin. Itong bundok na ito, may espiritu din. Pero hindi sila laban sa atin. Sila'y proteksyon kung alam nating gamitin. Maya-maya biglang may kumaluskos mula sa puno sa gilid. Isang maliit na nilalang, halatang hindi tao. Ang lumabas, may itim na balahibo at mapulang mata. Huwag kayong lalapit sa kahon. Bulong neto. Ito ba, Lola? Parang gusto din nila na kunin ang kahon. Pero parang gusto din nilang tulungan tayo. Sabi ni Erwin. Nakatingin sa kakaibang nilalang. Oo, Erwin. Dapat natin silang pakinggan. Hindi yun basta lusubin. Ngayon, kailangan natin gumawa ng plano para sa susunod na hakbang kung papaano maipapalayo ang aswang at mambabarang ng tuluyan at ligtas ang kahon. Sa bundok, naglatag ng maliit na kampo sina Erwin. Pinag-aralan nila ang kahon ng udlot at ang liwanag neto na tila nagbibigay ng pansamantalang proteksyon laban sa aswang at mambabarang. Dapat nating malaman kung papaano nila sinusundan ang liwanag. Hindi sila basta-basta lalapit kung alam nilang delikado sa kanila. Sabi ni Lola Charing. Parang may naririnig akong kaluskos sa likod. Bulong naman ni Sonia. Doon tayo maghihintay at magbabantay. Sagot ni Erwin. Kung may susubok lumapit, kami ang haharap. Kayo ang magbabantay sa paligid. Hindi naglaon may mahinang ilaw mula sa gilid ng bundok. Parang mata ng halimaw na sumisilip sa dilim. Aswang yata yun . Dapat ba tayong umatras? Hindi. Kung umatras tayo, malalapit sila sa kahon. Dapat magpakita tayo ng lakas sa pamamagitan ng liwanag at dasal. Sabi ni Lola Charing. Sabay silang lumapit sa kahon. Humakbang si Sonia sa harap at inikot ang rosaryo sa paligid nila habang binubulong ang lumang dasal. Ang liwanag mula sa kahon ay tila lumakas kasabay ng dasal. Bigla namang may sumulpot na anino mula sa gilid ng bundok. Isang aswang na mas malaki kaysa sa nauna na nakita nila sa kubo. Kasunod nito ang isang mambabarang na may itim na usok sa palad ulit. Parehong huminto ng ilang metro ang layo. Tila ba nahihirapan sa liwanag at dasala. Ramdam mo yon? Bulong ni Erwin. Parang hindi nila kayang lumapit ang diretso. Dali, Erwin. Siguraduhin mong hindi mahuhulog ang kahon. Sigaw ni Lola Charing. Habang unti-unting umaatras ang mga halimaw, napansin ni Edgar ang maliliit na nilalang mula sa puno kanina. Ang mapulang mata at itim na balahibo. Lumapit ito sa kanila. Hindi agresibo. Tila ba gusto silang tulungan. Oh, Lola. Parang nais nila tayong tulungan. Baka pwede nating samantalahin yon. Gawin natin. Kailangan nating patibayin ang liwanag sa paligid at gamitin silang gabay para sa susunod na hakbang. Doon natin pwedeng iligtas na mailipat ang kahon sa pinakamalalim na bahagi ng bundok. Dahan-dahang pinangunahan ng maliit na nilalang ang 5 magkakaibigan sa makipot na daanan sa bundok. Halos hindi nila makita ang daan sa dilim. Ngunit ramdam nilang may proteksyon sa paligid dahil sa presensya ng nilalang.
Hindi pa rin sila sumusuko. Bulong ni Sonia. Parang hinihintay nila ang tamang pagkakataon. Dagdag pa niya. Walang problema. Basta sundin natin ang daan at ang liwanag ng kahon. Makakaabot tayo sa ligtas na lugar, pero dapat lagi tayong handa sa anumang galaw nila. Sa bawat hakbang, ramdam nilang unti-unting humihina ang galit ng aswang at mambabarang. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang bundok ay puno ng anino at bawat tunog ay maaaring hudyat ng panganib. Maya-maya pa, maghanda tayo sa huling hakbang. Kapag nasa bitag na sila, lalapit tayo at sabay-sabay na gagamitin ang udlot at dasal na para hindi sila makalabas. Ginawa nila yon nang makarating sila sa tamang lugar. Ang 5 magkakaibigan na hawak ang kahon at binabantayan ang paligid. Nakaposisyon sila sa huling salpukan. Ramdam nila ang tensyon, ang bigat ng hangin at ang galit ng dalawang lahi ng halimaw na tila pinipilit nilang magpatuloy sa digmaan. Dahan-dahang pinapalakas ni Sonia ang dasal habang hawak ang rosaryo at pinapatatag ni Lola Charing ang bilog na apoy sa paligid ng kahon. Si Erwin ay nakatutok sa kahon, pinipigilan itong mahulog habang nakamasid sa bawat galaw ng aswang at mambabarang sa paligid. Nararamdaman ko na parang nababahala sila. Parang hindi na nila kayang lumapit sa kahon. Bulong ni Sonia. Biglang umusog ang aswang, sinusubukang pumasok sa maliit na bitag na pagitan ng mga bato. Tumalon ito subalit pinigilan ng liwanag ng kahon at ng harang na gawa sa apoy at asina. Kasabay neto, ang mambabarang ay lumipad sa paligid. Nanginginig sa galit, sinusubukang abutin ang kahon mula sa taas. Erwin, hawakan mo ng mahigpit. Hindi tayo pwede magkamali sa hakbang na ito. Si Doray naman ay mabilis na naglagay ng karagdagang abo sa paligid ng harang para pigilan ang mambabarang sa paglapit. Pakiramdam ko, parang nasusuklam na sila sa liwanag. Dali, Sonia, dagdagan mo pa ang dasal. Utos ni Lola Charing. Si Sonia ay mas pinalakas ang bulong habang ang liwanag ng kahon ay tila unti-unting lumalaki. Humihila sa 2 halimaw patungo sa bitag. Habang unti-unting napipilitang umatras ang mambabarang, napapasigaw ang aswang at sa wakas, ang katawan neto ay napasok sa bitag sa pagitan ng mga bato. Hindi na ito makalabas at ang galit nito ay ramdam pa rin sa hangin. Tapos na ba? Tanong ni Edgar. Hindi pa. Kailangan natin siguraduhin na hindi na sila makalabas at makakasabotahe sa ating muli. Sa tulong ng maliit na nilalang na nakilala nila kanina, ipinakita nila ang tamang direksyon para manatili sa bitag ang aswang at mga mambabarang. Ang nilalang ay naglakad sa gilid ng patag. Nilimitahan ng paggalaw ng mambabarang at siniguradong hindi makalapit sa kahon. Parang gumagalaw sila pero hindi nila kontrolado ang sarili. Parang hinihila sila ng liwanag at ng dasal. Bulong ni Erwin. Dali, lahat tayo hawakan ng kahon. Panatilihin ang liwanag at dasal at manatiling kalmado. Sigaw ni Lola Charing. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, naramdaman nilang humina ang galit ng enerhiya ng 2 halimaw. Ang aswang ay nanatili sa bitag at ang mambabarang ay unti-unting nawala sa paligid. Tila bumalik sa kanyang anyo ngunit wala nang lakas na sumunod. Hindi ko pa rin mawari. Parang hindi nila makakalimutan ang liwanag na iyon at hindi rin nila kayang saktan tayo ngayon. Bulong ni Sonia. Ngayon, kailangan nating planuhin ang susunod na hakbang. Hindi pa tapos ang digmaan, ngunit napipilitang umatras ang mga halimaw. Kailangan nating ilipat ang kahon sa pinakailalim sa bahagi ng bundok. At siguraduhin hindi na ito masusundan pa ng sunod na laban. At nagawa nga nila ang bagay na yun. Pagkalipas ng ilang oras, habang nakaupo sa gilid ng kuweba, nag-usap-usap ang 5 magkakaibigan. Hindi man sila nakangiti, ramdam nila ang ginhawa at katahimikan. Ang bundok ay tila muling nagbalik sa dati nitong katahimikan. Maliban sa dahan-daang huni ng mga kuliglig
at hangin sa puno. Ang kaalaman at karanasan natin sa digmaan ng mga lahing aswang at mambabara ay proteksyon para sa atin at sa susunod na henerasyon. Basta lagi kayong magbantay at huwag hayaang malapit sa kahon ang sino man. Wika ni Lola Charing. Dumating ang umaga. Ang liwanag ng araw ay unti-unting pumailan lang sa bundok. Pinapawi ang dilim ng gabi at nagbigay ng bagong simula. Ang aswang at mambabarang, kahit nagtago sa kadiliman ng gubat, ay hindi na muling lumapit. Pakiramdam ko, tapos na ang lahat. Bulong ni Doray, nakangiti ng bahagya. Oo, Doray, natapos ng digmaan at salamat sa liwanag, pati ng dasal at pagtutulungan natin. Buhay pa tayo at ligtas ang kahon. Naglakad sila pababa ng bundok, magkahawak kamay at tahimik. Bawat isa ay may sariling iniisip, ngunit ramdam ang sama-samang ginhawa. Sa kanilang mga puso, alam nilang may mga halimaw na mananatiling nagbabantay sa dilim. Ngunit ang pagkakaibigan, tapang at dasal ang naging sandigan nila upang malampasan ang digmaan ng mga lahing aswang at mambabarang. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng tahimik na hangin, mga alon ng ilog at mga huni ng ibon sa umaga. Ang lihim ng kahon at ng bundok ay nananatiling ligtas, at ang kwento ng digmaan ay isa na lamang alaala, isang matinding pagsubok na nagpatibay sa kanila at nag-iwan ng babala, na sa bawat madilim na sulok ng mundo may liwanag at tapang na maaaring magtagumpay.